Good day mga ka-Fixit! Kia Sonet versus Toyota Avanza. Yan ang babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FID TV, sharing information. Sa pagkakataon na ito, I am driving this Toyota Avanza E-Variant 1.3 yung makina nito mga ka-Fixit. So, na-review ko na itong sasakyan na to way back around 2 or 3 years ago. And nagkaroon po ulit tayo ng pagkakataon para i-drive itong sasakyan na ito. Manual transmission nga po pala ito mga ka-Fixit. Okay? So, I just figured out na gawan ko ng konting comparison itong Toyota Avanza versus yung current na ginagamit namin na sasakyan na Kia Sonet 2025 model. Okay? Although this is a manual transmission and our Kia Sonet is an automatic transmission, meron ako mga key features na ipo-point out na malaking pagkakaiba nila, no? Para kung pumipili ka ng sasakyan for your next car or your brand new car, meron ka ng idea. So, yung Kia Sonet po kasi is crossover, no? Nasa crossover category siya ng mga sasakyan at 5-seater siya. Okay? So, ito naman pong si Toyota Avanza is a 7-seater MPV, multi-purpose vehicle. Okay? So, doon pa lang, malaki na po yung pinagkaiba nila in terms of size. Okay? And sa engine naman po nila, sa makina po ng Toyota Avanza, meron po kasing 1.3 na 4 cylinders at meron din naman pong 1.5 na 4 cylinders para sa Toyota Avanza. Okay? And paired with a CVT or a manual transmission. Sa Kia Sonet naman po, meron po tayong 1.5 na makina on all variants, mated with a manual transmission or an IVT or Intelligent Variable Transmission. So doon pa lang, malaki na po yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? Kung ipagkukumpara natin yung 1.5 na makina ng Kia Sonet at 1.3 na makina ng Toyota Avanza. Okay mga ka-Fixit? So crossover versus an MPV. Pagdating naman sa pricing, yung Kia Sonet ranges from about 758,000 sa manual transmission to 1.1 million sa top of the line nila. Well, yung Kia Sonet na ginagamit namin, it's automatic transmission na LX variant. So 888,000 po nung nabili namin yung sasakyan na yun. So ito naman Toyota Avanza, nagre-range yung price niya kung di ako nagkakamali 2 years ago. Yung manual transmission nito na base model is around nasa 800 plus thousand. So habang tumataas yung variant, merong 900 plus, may 1 million, may 1.1. Kung di ako nagkakamali at meron pa yatang 1.2 para sa top of the line. Correct me if I'm wrong, okay? I can't remember the pricing. Pero competitively priced ang Toyota Avanza and Kia Sonet. So alin man sa dalawang mapili mo, sulit na sulit yan. So one thing in consideration, yung parking ninyo. So, kasya ba yung Toyota Avanza sa parking ninyo? Okay? Kung kasya, good for you. Pero kung hindi, pwede mo na i-consider si Kia Sonet. Okay? So, pagdating naman sa mga color available, iba-iba po ang color available para sa bawat variants. Kayo na po ang tumingin. Pero pagdating kasi sa Toyota, may mga certain colors sila na available lamang sa top of the line model. Unlike sa Kia Sonet, no? Sa Kia na available po ang mga kulay ng iba't ibang variants sa lahat po ng variants ng kanilang sasakyan. Kagaya na lamang po ng Snow White Pearl nila, which is available sa kahit sa base model or sa manual and automatic transmission ng sasakyan nila. Okay? Pagdating naman sa driving, parehong maganda. Wala akong maireklamo sa dalawang vehicles in comparison. Maayos ang arangkada, maayos ang shifting. Okay? Itong manual transmission ng Avanza, gustong-gusto ko rin yung manual transmission nito kasi napaka-snappy ng papapalit ng gear. Maayos ang clutch pedals, clutch biting point, talagang kumakagat at very torquey itong manual transmission na ito. Yung Kia Sonet, ang nagustuhan ko sa kanya, yung sa IVT niya, yung Intelligent Variable Transmission niya, hindi mo mararamdaman na nagsishift yung transmission. Talagang very smooth yung transition ng power. Okay? Pagdating naman sa driver preference, itong Toyota Avanza medyo mahaba po ang uso nito, no? Ito kumpara sa
Kia Sonet, yung kanyang dashboard parang ang haba-haba, kaya it makes me feel na mahaba yung sasakyan. Okay? Yung sa Kia Sonet po kasi, pag sinakyan mo, medyo mataas po yung driver positioning. Kaya nga po, nag-qualify na siya sa SUV category. Pagdating sa rehistro niya, SUV category na po siya. Okay? Sa Toyota Avanza, medyo flat yung kanyang sasakyan, na flat-footed yung kanyang sasakyan, medyo mas mababa ito ng konti compared kay Kia Sonet. So sa pakiramdam ko pala habang ako ay nagdadrive, kahit ako ay nakababa at pinagmamasdan ko yung sasakyan, medyo mababa talaga siya. Kahit yung ground clearance niya medyo mababa compared sa Kia Sonet. So kung medyo nagmamaneho ka sa mga bumpy roads, malulubak na kalsada, at medyo bahagyang bahain na kalsada sa inyong lugar, much better na yung mas mataas na ground clearance ni Kia Sonet ang babagay sa iyo. Okay? Pero yun na nga po, driver preference po talaga will win pagdating sa usapin na ito. Kasi sa driver seat pa lang, 5-seater versus sa 7-seater, lamang ka na agad sa 7-seater mga ka-fixit. Pero take into consideration lahat ng mga aspeto, yung dimensions ng sasakyan, yan, makaka-apekto yan sa iyong pagpaparking. Okay? Ganon din yung mga specifications ng sasakyan, yan. Lalong-lalo na po yung makina. Malaking bagay po yan, lalong-lalo na sa mga akyatan. Okay? So, pagdating naman sa specifications and features ng sasakyan, kayo na po ang bahalang tumingin, no? Dahil masyado pong marami para banggitin sa video na ito. So, check nyo na lang sa internet, i-compare ninyo yung mga features, and kung okay sa inyo yung features ng sasakyan na yun, well, go for it. At lalong-lalo na take into consideration yung presyo, dahil lubang makaka-apekto po yan sa magiging monthly ng yung sasakyan kung kukunin ninyo siya ng installment. Okay? Pero either of the two, Kia Sonet or Toyota Avanza man ang iyong piliin, bang for the buck yan para sa akin. Okay? So ito pong minamaneho ko na Toyota Avanza ay sa brother ko, in which at times namamaneho ko kapag mayroon kaming lakad na ako yung magmamaneho. Okay mga ka-fixit? So pagdating naman sa manual versus automatic transmission, ang opinion ko po dyan, depende po sa paggagamitan. So kung gagamitin mo po ang sasakyan on city driving, madalas ka sa city driving at talaga namang sobrang traffic sa kalsada na iyong dinadaanan, much better na gamitin mo ay automatic transmission. Pero kapag maluluwag na kalsada, long drive, ayan, pa-probinsya, o kung saan mang lugar na hindi ka masyadong dadaan sa traffic ng madalas, ayan, mas prefer ko ang manual transmission. Dahil ang manual transmission po, bukod sa mas matipid sa gasolina, at depende rin naman po sa driver yan, no? Mas matipid po siya sa gasolina in the sense na nasi-shift mo manually yung gears kung saang gear mo man gusto sa iyong manual transmission na sasakyan. Ang automatic transmission, mas malakas siya sa gasolina in the sense na hindi mo mapipili yung gear dahil automatically nga po pipiliin na ng iyong sasakyan, ng iyong transmission yung best gear para sa driving condition at sa driving habit mo mga ka-fixit. Okay? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling, kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of FID TV, sharing information.